Simula na ba ng katapusan ng panahon? Marami po sa mga Bible prophecy watchers ang nagsasabi po na ito na yon. Nangyari na ang hula. Natuyo na ang Euphrates River. Malapit na ang katapusan. Pero ang tanong po natin dito, totoo kaya ito? Ito na ba talagang sinasabi ng Biblia? O may mas malalim na dapat nating maintindihan? Dahil, yes, may sinasabi pong Biblia tungkol sa Euphrates. In Revelation 16 verse 12, sinasabi dito, pinatuyo ang malaking ilog na Euphrates upang ihanda ang daraanan ng mga hari mula sa silangan. Ngayon, ito na ba yon? O baka mali lang ang pagkakaintindi ng iba? Unang dapat po nating linawin, ang pagkatuyo po ng Euphrates ay hindi po biglaan. Ito po ay matagal nang nangyari, gradual, documented ng scientists. Mga dahilan po, drought, dam construction, irrigation systems, climate change. Ibig sabihin po nito, may natural explanation. Hindi po lahat na nangyayari ay agad na prophetic event na agad. Pero hindi rin po ibig sabihin na walang kahulugan ito. Now, hindi po aksidente na nabanggit po ang Euphrates River sa Biblia. Kung isipin niyo po, maraming ilog po sa mundo. Pero bakit ito ang pinili? Dahil may malalim po na kahulugan ang Euphrates sa plano ng Diyos. In Genesis pa lang, may role na ito. In Genesis chapter 2 verse 14, sinasabi dito, isa ito sa apat na ilog na dumadaloy sa Eden. Hindi ito simpleng detail. Ito ay simbolo ng simula ng buhay, kaayusan ng nilikha, provision ng Diyos. Ibig sabihin po dito, sa simula pa lang ng kasaysayan, ang Euphrates ay bahagi na ng divine design. Hindi lang po ito ilog, kundi symbol. Sa buong Biblia po kasi, ang Euphrates ay hindi lang geographical. Ito po ay may theological meaning. Una, simbolo po ng kapangyarihan. Sa panahon po kasi ng Old Testament, ang Euphrates ay konektado po sa malaking imperyo, ang Assyria at Babylon. Ito po ang mga kaharian na makapangyarihan, mapanakop, may impluensya sa Israel. Kaya kapag binanggit po ang Euphrates, iniisip po ng tao noon na power and dominance. Pangalawa po, ito po'y simbolo ng hangganan. Sa Israel po ang Euphrates ay boundary po ng Promised Land influence. Ibig sabihin po nito, ito ay linya sa pagitan po ng bayan ng Diyos at ng ibang kaharian. Ito po ay simbolo ng limit at control. Pangatlo po, ang Euphrates po ay simbolo ng geopolitics. Ang Euphrates po kasi ay strategic. Kung sino ang may control dito, may control sa movement ng armies. Kaya sa ancient world, ito po ay military corridor. Now, kapag pinatuyo po ang Euphrates, hindi lang po tubig ang nawawala. Nawawala po ang barrier. At kapag nawawala po ang barrier, may makakapasok. Kaya nang banggitin po ito sa Revelation, hindi po ito random. Ito pa ay loaded with meaning. Now, ano ba talaga ang ibig sabihin ng Revelation 16 verse 12? Ito po kasi yung pinakakritikal na bahagi. Sinasabi dito, pinatuyo ang Euphrates. Marami pong natatakot dito. Ang focus nila, natutuyo na ang ilog. Pero ang Biblia po ay hindi lang tungkol sa event, kundi sa purpose ng event. Basahin po natin ito kasi ng buo. Pinatuyo ang Euphrates upang ihanda ang daraanan. Ang keyword po dito is to prepare. Hindi po ito random disaster. Ito po ay intentional preparation. Ano pong ibig sabihin nito? Ang pagkatuyo po ay pagbubukas ng daan, pag-aalis ng hadlang, paghahanda sa susunod na mangyayari. Now, ano pong malalim na katotohanan dito? Hindi po ang ilog ang sentro, kundi ang mangyayari pagkatapos nito. Ang focus ng prophecy ay unfolding events ng plano ng Diyos. Ang Euphrates po ay maaaring sumisimbolo sa bagay na pumipigil, sa sistema na nagha-hold back, at sa order na nagpapanintili po ng balance. Kaya kapag ito po ay natuyo, nagbabago po ang takbo ng mundo. Well, scary but true. Minsan ang Diyos po ay hinahayaan ng mga bagay na mawala para mangyari po ang mas malaking plano. Now, ito na ba ang katapusan? Ito po kasi ang tanong ng lahat. Katapusan na ba ng mundo? Well, ang direct answer natin po dyan, hindi pa tiyak. Pagdating po sa katapusan ng panahon, ang Diyos lang po ang nakakaalam. Bakit tayo hindi sigurado? Dahil ang Revelation po ay apocalyptic literature, symbolic language, layered meaning. Hindi po kasi lahat ay literal. Hindi po lahat ay immediate. Hindi po lahat ay one-to-one fulfillment. At ito pong napakadelikado. Kapag sinabi mong ito na yon, naku po, pwede kang magkamali, magdulot ng takot sa tao, magpakalat ng maling interpretasyon. Sa bawat generation po may nagsabi na ito na ang end times.
pero paulit-ulit po na nagkakamali. Kaya maging aware po tayo. Yes. Maging cautious. Yes. Ngunit hindi maging sensational. Now, ang pagkatuyo ba ng Euphrates River ay dapat katakutan? Ito po ang pinaka-importanting tanong. Ang direct answer po dyan, hindi. Kung ikaw ay handa sa Diyos. Sabi nga po no, in Luke 21 verse 28, when these things begin to happen, lift up your hands. Pansinin niyo po ito. Hindi po sinabi dito na tumakbo ka, magpanik ka, matakot ka. Ang sinabi po, tumayo ka, maghanda ka. Now, ito pong malalim na katotohanan. Ang prophecy ay hindi po para takutin ang faithful, kundi para gisingin ang natutulog. Kung natatakot ka, baka hindi pa handa ang puso mo. Now, ano pong pahiwatig ng Diyos sa pagkatuyo ng Euphrates River? Kung hindi po ito para sa takot, anong mensahe nito? Una po, of course, hindi permanente ang mundo. Ang Euphrates po, libo-libong taon nang nandyan, pero ngayon po, nagbabago. Ano pong lesson dito? Lahat ng bagay sa mundo, lilipas, mawawala, magbabago. Kaya huwag kang kumapit sa mundo. Pangalawa po, may direksyon po ang history. Hindi po random ang events. Kahit chaotic ang mundo, may plano po ang Diyos. In Romans chapter 8 verse 28, sinasabi po dito, God works all things. Kahit hindi mo maintindihan, may purpose. Pangatlo po, paalala po na maging handa ka. Ito po ang pinaka-importanting punto. Ang prophecy po ay hindi para hulaan, kundi para maghanda. Kung ngayon po dumating si Kristo, ang mahalagang tanong po dyan, handa ka na ba? Kaya ito po ang problema ngayon. Maraming tao ang nag-o-overanalyze, nag-overreact, nag-overinterpret. Lahat po ginagawang sign. Ang resulta nito, naku po, nagdadala ng takot, ng confusion, ng misinformation. Ito pong malinaw na babala. Hindi po tayo tinatawag or hindi po tayo tinawag para manghula, kundi para sumunod. In Matthew 24 verse 36, sinasabi dito, no one knows the day. So kahit sino pang YouTuber niyan, hindi nila alam. Ano pong dapat natin gawin bilang Kristiyano? Ito pong pinaka-importante sa lahat. Hindi panic, hindi fear, hindi conspiracy mindset, kundi po repentance, prayer, pagiging handa, pagiging faithful. Sabi nga po no, in Matthew 24 verse 32, stay awake. Hindi po sinabi dito na hulaan mo ang date. Ang sinabi po dito, maging handa ka. At ang pinakamalalim po na tanong dito is, hindi po tungkol sa Euphrates. Ito po ay tungkol sa iyo. Ang mahalagang tanong, kung ngayon dumating si Kristo, handa ka na ba? So natutuyo nga po ang Euphrates? Yes. Nababanggit nga po ito sa Biblia? Yes. Ngunit ang tanong po na ito ba agad ang katapusan? Hindi pa po tiyak. May mensahe ba ito? Yes, napakalinaw po. At ang mensahe ay dapat paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Kaya hindi ka po tinawag ng Diyos para matakot. Tinawag ka niya na magising. Hindi ka tinawag na mangamba. Tinawag ka niya para maghanda. Kung ang Euphrates po ay natutuyo, paalala po ito na ang mundo ay nagbabago. Kung ang Biblia ay nagsasalita, paalala ito na ang Diyos ay may plano. At kung may darating man, ang tanong po ay hindi kung kailan, kundi handa ka na ba? Hindi po ang pagkatuyo ng ilog ang dapat mong katakutan, kundi ang pagiging hindi handa sa pagdating ng Diyos. Kung ang mga sinyalis po na ito ay nagpapaalala sa atin ng isang bagay, ito po ay ang katotohanan na ang salita ng Diyos ay hindi po kailanman nawawala. Ang mga imperyo po ay nagbabago. Ang mga ilog ay maaring matuyo. Ang kasaysayan ng mundo ay patuloy po na gumagalaw. Ngunit ang katotohanan po ng Diyos ay nananatili pareho sa bawat henerasyon. Ang mga propesiya po sa Book of Revelation ay hindi po lamang mga misteryosong simbolo. Ito po ay mga paalala na ang Diyos po ang may hawak ng direksyon ng kasaysayan. Kaya sa halip po na matakot, naku po, mas mabuti po na manatili tayong handa. Manalangin, magtiwala tayo, at ipamuhay po ang ating pananampalataya araw-araw. At kung nais mo pong makakita pa ng higit pang mga pagtalakay tungkol sa Bible prophecy, sa kasaysayan ng Biblia, at sa mga pangyayari po sa mundo na may koneksyon sa pananampalataya, mag-subscribe na po kayo sa ating channel at i-share po ang video na ito upang mas marami pang tao ang makakaalam ng katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil sa huli po, ang pinakamahalagang paghahanda ay hindi po para sa mga pangyayari sa mundo, kundi para sa ating relasyon sa Diyos. Please like and share at ibahagi po natin ito sa mga kakilala natin.
God bless po sa ating lahat.